Yung pambansang ano ba? Pambansang ulam. Adobo. Dami ano? Adobo, sinigang, Tinola. bulalo. Di ba? So sabi ko si John the Baptist may paborito din. Amen? Ano? Pulot at pukyutan. Sabi ko unang tingin mo, sabihin mo kagad, okay ito pulot ito Pagbukas sa ilalim ng pulot, ano? Cute. Pukyutan. Kaya mo kaya? Si Jesus may gano'n din, may paborito din siya. Anong paborito niya? Honey and cheese. Bako pa Isaya. Amen. Sa atin may paborito din tayo. Anong paborito nyo? Pinaka masarap sa inyo. Revelation of Jesus Christ. Amen. The fullness of the Godhead bodily. Palakpakan mo na ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Kaya, di pa nag-start ng oras ko, Luli ko. Amen. Plus muna natin yung, yung in connection dyan. Amen. John chapter 17. Mula 21 hanggang 26. Praise God. Okay. That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. 23. I in them, thou in me, that they may be made perfect in one. Now, mark that word sa Godhead. Made perfect in one. Pwede i-shade, bro? Made perfect in one. Hallelujah. Yan. And that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me. Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me. For thou lovest me before the foundation of the world. Oh, righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee, and this, speaking of his disciples, have known that thou hast sent me. Hallelujah. And I have declared unto them thy name. Pay attention tayo dito, mga kapatid, kasi salita ito. Okay. And I have declared unto them thy name, and will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them. Jude, chapter 1. Wala namang chapter ang Jude. Yan lang, Jude. Hallelujah. Praise God. Jude. Yan lang. Sige, flash mo lang yung Jude, Book of Jude. Okay. Hallelujah. Jude, the servant of Jesus Christ, brother of James, to them that are sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ, and called. Mercy unto you, and peace and love be multiplied. Yan po ang dala ng Ebanghelyo. Ano yan? Mercy, peace, and love be multiplied. Hallelujah. Praise God. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Ano yan? Apostolic doctrines. Andiyan mo kayo? Amen. Amen. Hallelujah. Santabi muna natin yung natural natin kaisipan. Focus tayo sa salita. That ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation. Ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and may kama ha, Lord God, kama. Basahin ko ang kama para mas maigi. Amen. Amen. And our Lord Jesus Christ. Hallelujah. So hindi ko na hahabaan ito mga kapatid, kasi may mga susunod pa na mga preachers. Hallelujah. Praise God. So umpisa natin ang salita. Ano? Amen. Ano ba ang nilalaman? Pag sabihin, earnestly contend for the faith. Yan po ay restoration. Diyan ba tayo? Restoration. Bakit may restoration? Kasi may mga bagay na nawawala. Ginawang dalawang persona ang Diyos.
Diyos, ginawang tatlong persona ang Diyos. Ginawang isa na parang daliri ang Diyos. Amen. Oneness, two-ness, Trinitarian. Pero sabi ng prophet, kailangan natin makalabas dyan. Amen. Come out of. Diba? Come out of the oneness. Okay? Two-ness, three-ness. Come out of all of. Yan. Come out of all of. Say. Amen. Yan. Okay. Ay, take note niya mga quotes na binibigay ko mga kapatid. Baba, kundi when Moses began his mission, Israel all gathered together in Goshen for prayer and worship. Exactly. That's what we are doing now. Amen. Meron tayong prayers at meron tayong worship kasama ang katotohanan. Diyan ba tayo? Amen. Tigil muna natin yung kwentuhan dyan mga kapatid. Meron muna. deacons ba dyan? Dito muna lahat. Pagalitan yan. Pamena mo. Hindi ko na iisip ito na parang bisita ko eh. Kapatid ako dito eh. Amen. 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 Kaya put it into order. Pag ano tayo ng salita, kailangan pay attention ng lahat. That's right. Okay, hallelujah. Exactly, come from all parts of Egypt. That's the way the bride will do. Ano? Anong gagawin ng nobya? It will come out of all of the oneness, two-ness, three-ness, and all other kinds. It will come out. It's got to. Amen. Yan po ang gagawin mga kapatid ng nobya. Ano ba ang oneness? Like your finger is one, which is very wrong. Absolutely it's wrong. Tama ba? Amen. Si Jesus ay merong ama. Jesus had a Father. Amen. Hallelujah. Hindi niya ama ang kanyang sarili. Yes. Reduce tayo sa salita. Amen. Hallelujah. Jesus had a Father. Amen. Praise God. Hindi mo pwede sabihin wala siyang ama kasi nag-uusap silang dalawa. Amen. Kaki. Praise God. Yung mga dispensation, God in the Old Testament, yun po ang Ama, God the Holy Spirit, or God the Son dito sa New Testament, tapos sa ages, Holy Spirit. Eh paano? May Holy Spirit din sa Old Testament. Yes. Diba? Amen. Hallelujah. Sabi ni David, anong sabi niya nung mahulog siya? Take Amen. not thy Holy Spirit from me. Anong sinabi niya? Take not thy Holy Ano Spirit. Yes. Hallelujah. Meron po siyang Ama. Amen. Amen. At ang Ama at Espiritu ay isa. Amen. Or else, merong dalawang Ama si Jesus. Yun. Kasi nabuntis si Mary sa magitan ng Holy Ghost. Kaya ang anak niya tinawag na Child of the Holy Ghost. Eh paglaki niya, ano na, sinabi niya, meron siyang ama. Pero hindi directly sinabi niya na ang ama ko ay Holy Ghost. So it takes now the revelation. Jesus Christ, the rock of revelation, na maihayag ito sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya galit sila pag sabihin natin, si Jesus ay may ama at may Diyos. God and Father of our. Hallelujah. So hindi lang ako nagpe-preach, nagtitits ako para pag, pag uwi, meron kayong hahawakan. Yes, right. Amen. Ilang beses na ba tayo nag-ministerial meeting at hindi lang matanggap kasi mas mahal nila ang oneness ideology. Amen. At marami ding tones. Ilang grupo ng tones? Oh. Iglesia na Sungayan. Sungayan may mas yung church. Inom lang. Andiyan ba kayo? Okay. Ano pa? Jehovah's witnesses na mga wala doon sa pasimula. Tama ba? Mormons na nakita niya yung ama at anak, dalawa ang katawan. Yan po ang tunis. So sa atin, ano ang emphasis ng prophet? Amen. The Spirit of God dwelt in Him. That is the fullness of the Godhead bodily. Amen. Kaya si Jesus hindi gumagawa ng mga mirakulo. Amen. Kundi yung Diyos na nanahan sa Kanya. Amen. The Son can do nothing in Himself. Ay, mas maigi mga kapatid, mag-rejoice tayo sa salita. Hallelujah. Praise God. God and Father of our Lord Jesus Christ, who by His infinite grace has sent His Holy Spirit to us in these last days. We poor alienated Gentiles scared away with dumb idols 2,000 years ago were wild savages, we Anglo-Saxon people, without hope, without God in the world, and today has been made sons and daughters of God, and God has sent His Spirit into us, crying, Abba,
Father. Pwede ba palakpakan natin Panginoon sa Kristo? Amen. Hallelujah. Yung pag-rejoice ng pagkain, ano lang yan? Amen. Itatabi lang natin later on. Pero ang pag-rejoice ng spiritual na mga bagay ay napaka-importante sa atin. Bakit? Lahat na bagay dito iiwan. Magandang bahay, magandang kotse, magandang asawa, magandang mga bata. Amen. Iiwan yan, mga kapatid. Magandang church, iiwan. Nakita niyo may magandang church tayo, kasama natin. Gaano kalaki, gaano kaganda. Amen. Pero iiwan yan. Ano ang dapat manatili? Yung revelation of God sa atin, yung word of God. Hallelujah. Na hindi mo kayang bilhin kahit saan. Hallelujah. Dito lamang sa fellowship, matatagpuan, ma-meet mo ang true revelations of the word of God. Palakpakan natin, Panginoon. Ganun yan. Hallelujah. Praise God. Kaya may ama ba siya? Wala. Meron nga eh. Went in him. Another goat. Hallelujah. Kasi ito ang mga revelations na nawala, amen, na ibinalik ng ating, ng tinatawag, mensahidor sa panahong ito. Amen. Hallelujah. Went in him. Yan. And the Father that sent him, so I send you. And the Father that sent him went with him and went in him. And when he sent us, he come with us, in us. Ilang heads? Marami po yan. Hindi nila makita ang revelation dito. Na yung katawan walang magagawa. Yung laman ni Jesus walang magagawa. Christ had perfect. Hallelujah. Praise God. Christ had perfect faith in God. Paano yan? Kung wanis ka. Amen. For Jesus is just the body and God was in Him. The Bible says that God was in Christ, reconciling the world to Himself. Amen. Bakit perfect example ang kanyang anak? Amen. Amen. Doon tayo babalik sa image of the Son. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Kaya kahit ang katawan ni Jesus iniba. Diba? Yung katawan na yan may kamatayan. Pero nung nag-glorify ang Diyos, wala nang kamatayan. Ganon din ang gagawin sa atin. Kahit may kamatayan ang laman natin, yet the eternal part of God which is quickened in us. Amen. Iyon po ang bibigyan ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Christ had perfect faith in God, for Jesus is just the body. Amen. God was in Him. The Bible says that God was in Christ, reconciling the world to Himself. Kaya ano sinabi ng prophet? Away from the oneness idea. Ang iba gusto manatili dyan, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Away from the oneness idea. Hadn't it through the age see that perfect continuity of the Scripture? Here we live in it. The mysteries, even the baptism in the name of the Lord Jesus, and away from the oneness idea. And these other things, how the Holy Spirit has moved that in and showed it perfectly on the true baptism of the Holy Spirit, the token and everything, and placed it, and how He placed every reformer and everything just exactly, and see, amen, right before our own eyes, and it's not in a corner. Amen. It's world known. Jesus, the Son of God, revealing Himself by the Scriptures, making that Scripture that had been predestinated to this day, like it was to that day and all other days. Live. Amen. And to believe it is the evidence of the Holy Spirit. Righteousness. Palakpakan natin yung Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Kung merong mang pinakamasagana na kapanahunan, ito ang panahon natin. Ito po ang bride age. Kaya emphasis palagi ng iba, Son of Man. Tapos na ang Son of Man. Age of the Son of Man. Hallelujah. Ang emphasis ngayon, bumalik ang Holy Spirit sa katawan. Balik muna siya sa Son of God ministry. Ano ang Son of God ministry? Gumagamit ng fivefold, tulad ng Book of Acts. Bakit? Ipapalitaw ng Diyos yung another Book of Acts sa dulo ng panahon. Hallelujah. Age of the Son of Man. Anong taon? Proving His Word. That is 1964. Amen. Hallelujah. Ano ang susunod dyan? Bride age. Bakit Son of Man ang sinugo upang, hallelujah, amen, palabasin ang nobya sa sistema ng sanlibutan ito. Amen.
Kaya sa panahon ng mga apostles, amen, wala silang sistema, wala silang organisasyon. Amen, walang man-made, hindi tao ang kanilang leader, but the Holy Spirit na gumagamit sa bawat isa sa kanila. Amen. Hallelujah. Anong taon? Nagsuumpisa ang bride age? 65. Ayan o. Amen. Ilang coat ang bride age? 6 coats. Amen. Kasi yun na ang emphasis. Kaya pag nagbigay tayo ng typology, nung naihatid na ni Eliezer, si Rebecca, kay Isaac, amen, panahon pa ba ni Eliezer? Hindi na. Okay yan, siguro sa isang linggo, isang buwan, laging i-mention ni Rebecca si Eliezer. Oo. Pero as the time goes on, hallelujah, at si Eliezer, sabihin kaya ni Isaac, uy, ako na ang kasama mo. Amen. Hallelujah. Praise God. Yung nasawa, which is the word in our time, amen, kailangan yon ang katabi natin palagi. Amen. Yun ang sinusundan natin palagi, ang direction of the Spirit through His Word. So, hindi tao ang leader ng church. Amen. Well, ang mga elders ginagamit ng Holy Spirit para i-guide ang body. Pero ang direct leader, ang direct, hallelujah, presence of the Holy Spirit, ang siyang nangunguna. Tingnan niyo ang book of Acts. Nangusap ang Holy Spirit doon sa mga tagapag-preach ng salita. Tama ba? Sa Day of Pentecost, nangusap siya kay Peter. Matapos nila matanggap ang ministry ni Jesus Christ. Tama ba? Amen. Nangusap siya kay Filipi. Then later on kay Saulo, nagiging Pablo. Amen. So hindi tao ang kanilang sinusunod, kundi yung leadership of the Holy Spirit sa kanilang kalagitnaan. So ano ang system? System will fail. Sa system will fall. Amen. Ano itatas ng Diyos? Always is His Word. The Spirit is guiding everyone to His Word. Amen. Ano pa sabi ni Jesus? When the Holy Spirit shall come, He will guide you into denomination. He will guide you into all truth. Hindi half truth, hindi 99% truth, but whole truth of God. Amen. At ibinigay ito sa atin, kaya dapat lang tayo magiging masayahin ng mga tao. Out of the hundreds of denominations, isa tayo na i-pick up upang, amen, ipaintindi sa atin, reveal sa atin ang revelation of the Godhead. Tama ba? Di ba? The greatest of all revelation is the Godhead, the mystery of the Godhead. Amen. Bodily form. Kaya ba? Supreme deity of Jesus Christ. Hallelujah. Yan. Yung iba, sabi lang niya, di, siya ang Ama, siya ang Anak, siya ang Holy Ghost. Sabi ko, kailan ba na-apply yan? Amen. Nung wala, hindi pa nanahan o nung nanahan na? Nung manahan. Kasi siya po ang anak na binigyan ng pangalan. Kaya hindi nila tayo masagot eh. Para sa kanila, ang blood seal, Diyos na. Ang God din. Ang Holy Spirit, Diyos din. Ang Ama, Diyos din. Yung anak, ilan ang Diyos natin? Yung sabi ko, mas lala pa tayo kaysa Trinitarian pag ganyan ang stand natin. Kasi sa Trinitarian, tatlo lang. Father, Son, Holy Ghost lang. Kayo may blood seal pa. Bakit? Hindi inaral ng gusto. Binabypass yung if. If the blood cell was God. The blood cell was created. But it was not directly. Bakit? Ang create ng Diyos ay ang germ at egg. Yung blood cell ay produkto ng germ and egg. Pagkatapos magsama ang germ and egg, yun po ang first blood cell. Hallelujah. Then cell after cell, develop cells. Kasi kung Diyos yung blood cell, Diyos din yung egg cell, yung develop cells, hindi Diyos? Diba? Lalong dadami. Amen. Kasi nga hindi nag-aral ng gusto, basta may quote lang, i-back up sa kanilang stand. Diyan ba tayo mga kapatid? Happy anniversary sa inyo uli. Amen. Hallelujah. This is a thanksgiving message, sabi ng prophet. Amen. Pero ang subject niya, new birth. Kung parang malayo sa tinatawag Thanksgiving. Godhead ang subject, Thanksgiving ang ang celebration. Amen. Paano kayo mag-rejoice kung malayo sa katotohanan? We must rejoice with the unveiled word sa ating panahon.
Hallelujah. Praise God. Supreme deity of Jesus Christ. Yan ang palagi nila nakot. Ayaw nila ng supreme deity of Jesus Christ, cause. Dagdagan mo ng cause. Amen. Of Jesus Christ, cause. Supreme deity of Jesus Christ, cause. Yan. Ano ang supreme deity? Baba, hindi. Okay. Hallelujah. Many Jews want to say he was a Jew. Many of us want to say he was a Jew. He was neither Jew nor Gentile. He was God. In-explain niya ngayon, ano yung he was God? He was a created being by the hand of Almighty God. Ano yung Diyos na yun? Created pala ng Almighty God. Amen. Hallelujah. He was God. He was a created being by the hand of Almighty God. He created a tabernacle He lived in, which we know is the Son of God. That's right. The deity, the supreme deity of Jesus Christ. Anong dugtong? Because God dwelt in Him. Amen. So alam natin, hallelujah. Una, na-express siya sa theophany, first form body. The Logos, which was the Son of God, part of God, went out from God. Yan ang mga quotes, mga kapatid. Kasi may mga ministers tayo at may susunod. Amen. Kapag pinakita natin the difference between God and Jesus, iba na sa kanila eh. Amen. Difference between God and Jesus. Ay dito, hinimay ng prophet, ano ang kaibahan ng Diyos at ni Kristo? Ano ba ang Kristo? Isang pinahiran. Alerto ba kayo? Sabi ko, pinahiran ba ni Jesus ang kanyang sarili? Did Jesus anoint Himself? Oh, who anointed Him? God. Sino yung good na yun? God anointed Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen. God anointed Jesus. The Bible said also that God anointed Jesus Christ with the Holy Ghost. That He went about doing good, healing the sick. That was the sign that He was what He claimed to be. That's the way God sends it. That's the way it's supposed to come in the last days. Amen. Ganun din. Kasi yung ginawa niya sa kanyang anak, yun din ang gagawin sa atin. Panahanan tayo ng Espiritu. Upang tawagin tayo, tabernakulo ng Diyos. Templo ng Diyos. Bahay ng Diyos. Hindi ba tayo? Amen. Amen. Hallelujah. Diba? Paborito kagad ang kot eh. Amen. Jehovah in a manger. Jehovah crying. Iklaruhin nga natin yan. Sino ba yung niluwal ni Mary? Si Jehovah o Jesus? Uy, napipilusin po tayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya pay attention to the word. Hallelujah. Jesus didn't anoint Himself, but God anointed Him. Hallelujah. Tingnan mo, wala siyang ministry hanggang binabaan siya ng Santong Espiritu. Amen. Ang Diyos hindi nanahan nung bata pa siya, hindi nanahan nung 12 siya. Quote yan eh, the Father didn't dwell in Him at the time. Because He came on Him when John baptized Him. Hallelujah. Kailan ba ang pagpanahan ng Espiritu ng Diyos? That was after His baptism. Kaya tama, si Pastor Jilan, Amen. Hindi yung Jordan na nakapadyos kay Jesus, kundi yung Espiritu na bumaba at nalahan sa Kanya. Ano yon? Sabi ng prophet, pillar of fire in the form of a dove. Another quote, dove was God. Dove which was God. Ano ang representation ng Diyos? Kalapati o kordero? Kalapati. Kalapati. Dove. Ano ang representation ni Jesus? Dove. Hallelujah. Kung Diyos ang namatay, di ang napako yung kalapati. Sama kayo. Ang napako yung kordero, hindi yung kalapati. Even dahil ang kasalanan ng mundo ipinatong ng Diyos sa kordero. Amen. Tama ba? Hallelujah. Praise God. Kaya pag sabihin, Diyos yung namatay, di parang ang napako yung kalapati. Jesus killed His Son. Killed. Amen. Kaya take note sa mga quotes, take note sa mga verses. Nandito sa tayo sa panahon na marami tayong kainkwentro pagdating sa Godhead. Amen. Jesus, God killed His Son.
Amen. Killed. Double L, E-D. God killed His Son. Amen. Yan o. Now, God made a covenant with the church that He wrote it out, the Bible. On the day of the atonement, God killed His Son. You believe it? Tore Him apart, and He took His body up to the right hand of His majesty and sent His Spirit back as a covenant to us. And at that day, unless we have that same Holy Spirit in us, we can't go in the body. Amen. Hallelujah. Di, Diyos lang ang bumaba at nagiging anak. Walang scripture ganyan. Amen. Diba? Romans 8:3. Sige nga. Amen. Pwede ba lalagpas konti? Sige po. Praise God. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God sending His own self. Pinalitan na. Ha? Binasa ko ng mali para makita ko kung alerto ba kayo. God sending His own Son, not His own self. Ano ba ang Son? Son is something. Sige nga. Amen. Son is something. Ang Diyos iniluwal ba? Hindi. Sinong luluwal sa Kanya? Amen. And the Son is something that's begotten of. Ilang hits? Ha? Dalawa. Yun po ang anak. Something that's begotten. Anong begotten? Iniluwal. Amen. Ang Theophany ba iniluwal ng Diyos? Theophany, anak yun Logos, part of God. Iniluwal niya. Hindi sa pamagitan, kaya yung pagluwal ni Mary, iniluwal niya flesh and blood. Body of our Lord, the Son. Amen. Pero ang iniluwal ng Diyos, yung una niyang katawan. Amen. At doon siya nanahan. Kaya sabi ko, nung ang Diyos, isa pa lang, kasama lahat na tinatawag katangian niya, attributes niya. Ilan siya? Siya, dalawa. Nung nilabas niya ang Theophany, isa siya, dalawa. Dalawa! Ilabas niya ang katawan part of God. Nung pinanahanan niya ang Theophany, isa siya, dalawa. Isa. Nung ginawa niyang laman ang Theophany, Logos was made flesh, ilan sila? Ayun, dalawa na. Dalawa uli. Nung nanahan siya after his baptism, ilan sila? Isa. Nung iniwan siya doon sa Gethsemane, ilan sila? Dalawa. Amen. Kaya yung napako, yung anak, hindi yung ama. Amen. Ang napako Kordero, hindi yung kalapate. May stand din isan. Nandun pa rin ang ama doon sa Calvary. Dalawa ang napako mo. Yung kordero at saka yung kalapate, napako. Hindi ganyan. He had to die a sinner. Amen. God could not condone sin, sabi ng prophet. Hallelujah. Amen. Kaya ipinatong sa kanya. Deuteronomy naka-record yan. Yung isang kambing pinatungan ng representation ng kasalanan. Yung isa pinakawalan. The same, sabi ng prophet, the same Christ yan. Ilang klase ang Kristo? Isa, dalawa? Dalawa. Kristo na ulo at Kristo na katawan. Ilang klase ang Adam? Isa, dalawa? Dalawa. Adam na lalaki at Adam na babae. Kasi pinangalanan siya iba pagkatapos nung mahulog. Genesis 5:2, 5:1 and 2. Amen. Tama ba? Natawagin tayong Kristo? Oo, tama. Pero may hindi tama. Baka ikaw na ang Kristo na ulo. Kristo na katawan tayo. Body of Christ ang tawag. Male and female created He them and blessed them and called their name Adam. Isa lang kanilang pangalan. Kaya ano-anong nobya? Ano ang pangalan ng nobya? Mrs. Diba? Mrs. Jesus Christ. Amen. Amen. Di nila maaarok yung Godhead Amen. Ang ulo ng babae ay ang kanyang asawang lalaki. Amen. Tama ba? Hallelujah. Ang ulo ng lalaki, sino? Si Kristo. Meron pa ba? Ang ulo ni Kristo ay ang kanyang sarili. Hindi. Tama? Amen. Ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. 1 Corinthians. Diba? Mababasa natin.
chapter 3, verse 11. Hallelujah. Ang ulo ng Diyos, wala na. Wala na talaga. Amen. Kasi yun ang nakarecord eh. Amen. Adam, the son of God. Wala nang sabihin God, the son of. Tapos na, mga kapatid. Hallelujah. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise God. Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, amen, sa natural yan, amen, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work. Anong man's work? Ministry. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya kung ano ang ipapatong natin doon sa original na teaching, amen, ano tayo? Mananagot tayo. Pero kung tama na bagay ang ipinatong natin, well, praise God. Hallelujah. Amen. Yung iba, dayami ang pinatong, di sunog. Ha? Amen. Pag sabihin 3 persons in one God, dayami yan. Pag sabihin ng preacher, pwede lang kayo magpaputol ng buhok, dayami yan. Andiyan ba kayo? Okay, hallelujah. Huwag sabihin ng pwede lang kayo wala sa fellowship, paminsan-minsan, dayami yan. Kaya mag-ingat sa teaching. Amen. Hallelujah. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work for what sort it is. Now ngayon, sino nakabalik sa true revelation about the Godhead? Oneness, Trinitarian, Trinitarian. Tayo. Palakpakan natin po yun si Kristo. Kasi ang restoration naganap. Yung sinabi ni Jude, naganap sa panahon natin. Kaya lang mag-ingat. O bakit? Sabi ko, kung Trinitarian ka, pumasok ka sa mensahe, naghanap ka lang ng quote ng Trinity, pwede. Holy Spirit, the third person. Amen. Okay? Yan. Holy Spirit, the third person, but Trinity, ilang H? Ha? 6. Pag Trinitarian ka, pumasok ka sa mensahe, ito ang quotes mo, parang pwede. Diyan pa tayo. Pag Tunis ka, pumasok ka sa mensahe. Amen. Hanap ka lang ng quotes about Father and Son. Amen. We, Father and Son. And verse 18 it says, He will come unto them. The verse 3, and speak of 23. Speaking to the disciples, He said, we. Sino yung we? Father and Son. Hindi po yan dalawang persona. Espiritu yung isa. Diyan ba tayo? Kaya mag-ingat pag nagtanong sila, person ba ang Diyos? Hindi. Person siya, no? Manahan siya sa theophany. Pero nung God is a spirit, huwag mong sabihin persona. Kasi ang persona may form, may expression. Ang persona dyan ay ang anak. Anak na theophany at anak na word made flesh. Palakpakan natin po yun sa Kristo. Amen. Thus it is the Father, Son, and Holy Ghost all coming in that one time. For it is one person comprising the Godhead. Amen. It is one person comprising the Godhead. Pero may time ba yan nananahan? Yes, sir. Amen. Kaya hindi nila matanggap yung John chapter 14 verse 10. Kasi ang gusto nilang tanggapin, ano yan? I and my Father are one. Ano yung isa? Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Revelation 1:8, Almighty God. Amen. Sige nga, isa-isayin natin. Believest thou not that I am the Father in me? Yan po ang sagot niya kay Philip. The words that I speak unto you, I speak not to myself, but the Father that dwelleth in me. Ito po ang sekreto. That dwelleth in me, He doeth the works. Amen. Tagalog nga bro. Okay. Praise God. Verse 10. Hallelujah. Hindi ka ba nanampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Okay, basahin ko ng isa. Okay. Hindi ka ba nanampalataya na ako ay ang Ama at ang Ama ay ako? Praise God. Hallelujah. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi ay ano? Amen.
ay sa inyo, hindi ko sinasasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Hallelujah. Kapag nakuha natin ang true revelation, malaya tayo. Saan tayo malaya? Malaya sa kasinungalingan ng mga denominations. Amen. Maraming preachers ang end time, pero hindi nakabalik sa tama. Iilan lang. Diyan ba tayo? Hallelujah. Pag hindi lang nakita ang mystery about indwelling, paano mo sila, ngayon? Amen. Nasabing nasa totoong mensahe, nasa totoong salita. Hallelujah. Perfect manifestation of God in the Son. Perfect manifestation of God. Okay, yan lang. Perfect manifestation of God. Yan. 14:10 din ang kinot niya. He doeth the works. Here it is most evidently set forth that the perfect manifestation of God in the Son was by the indwelling Spirit. Amen. Hallelujah. Manifesting in word and works. That is exactly what we have been teaching all along. When the bride will get back to being a word bride, she will produce the very works that Jesus produced. Amen. Amen. The Word is God. The Spirit is God. They are all one. One cannot work apart from the other. If one truly has the Spirit of God, he will have the Word of God. That is how it was with the prophets. They had the indwelling Spirit of God and the Word came to them. Ayan ang sunod, i-shade. That is how it was with Jesus. In Him was the Spirit without measure. Kailan nangyari yun? The Spirit without measure. Nung bata siya, nung 12 siya, or after His baptism. Kasi verse 32 yan ng book of John. 1 John 32. John 1:32. Okay. They had indwelling Spirit of God and the Word came to them. That is how it was with Jesus. In Him was the Spirit without measure and the Word came to Him. Jesus both began to do. Amen. Sana yun. Okay. Jesus both began. Ay, mawala siya, Brad. Ayaw ng kaaway na basahin natin. They had the indwelling Spirit of God and the Word came to them. That is how it was with Jesus. In Him was the Spirit without measure and the Word came to Him. Jesus both began to do and to teach kailan? After His baptism. Of course, nag-fasting muna siya kasi He was led by the Spirit of God. Amen. Hallelujah. At marami pa tayong ipapakita. Amen. God Almighty, the Father dwelt. Amen. Kaya pag nag-ikot tayo, nag-mission tayo, una talaga ipakilala natin ang ating Panginoon, ang misteryo ng Godhead. Hallelujah. Praise God. God Almighty, the Father dwelt. Dwelt. May T. God Almighty, the Father dwelt. Paki-check ng spelling. Sa Father dwelt, lalabas yan eh. Father dwelt. Yan, no? The Father dwelt in the Son, being the tabernacle. Sige, taas mo pa, Brad. Ubusin natin. Pangalawang quote. Okay, the Father dwelt in the Son, being the tabernacle. Again. Father dwelt in His Son, Jesus Christ, tabernacle there, manifesting Himself, showing the world that He was. Sige. Jesus Christ, God Almighty, the Father dwelt in Him. Kailan? At the day of the baptism, when He received the Holy Ghost on the day when John baptized Him. John said, I beheld and saw the Spirit of God like a dove descending from heaven, and a voice saying, This is my beloved Son, in whom I am blessed to dwell in. Yung iba binasa, in whom I am pleased to dwell in. Nakuha niyo? Yung nakasulat, amen, in whom, hindi in whom I am pleased to dwell in. Hallelujah. Maingat tayo mga kapatid. Kaya sa mga ministerial meeting, uma-attend tayo. Paano kung itutulak na tayo? Hindi punta tayo sa iba na gusto pa. Kaya ba nag-enjoy sa Godhead? Hallelujah. Babara natin. Amen. Kasi may ministeryo ang nubya. Ang ministeryo na seventh messenger ipinasa na sa fivefold.
at sa buong kawan. Kaya may trabaho tayo. Amen. Amen. Na kahit malayo, pupunta tayo. Kahit gagastos tayo. Tuloy kami, nagkita kami sa Samar ilang beses, Pastor. Brother Chan. Amen. Ilang beses tayo nagkita dun sa Samar? 2 ata. Amen. Hallelujah. E paano magwanis ka? Amen. Hallelujah. Hindi mo ngayon matanggap ang salita. Kasi maghanap lang sila ng quote na wanis, mga kapatid. No, the true revelation kailangang maibalik sa atin. Tayong tagapagmana. Pag sabihin, apostles doctrine, kailangang Bible-based yan. Tama ba? Basis of all truth. Basis of all truth. Amen. Kahit sina-challenge ko sila, bigyan niyo ako ng subject ni William Branham na hindi niya kinuha sa Biblia. And I will show you. Hallelujah. Basis of all truth. Yan o. Now we're very fundamental. We believe that anything that's contrary to God's word is not of God. We believe it has to come from the Bible. That Bible is the basis of all truth. This is God's textbook. This is His foundation. This is His blueprint. Amen. And we cannot bypass it in any way. We must come the way that He said come. And I assure you, so far, I'll keep right in the pages of the Scripture. Amen. Amen. Hallelujah. Bible, forget. Gusto niyo yan? Bible, forget. Yan o. Unless just search back. If that isn't scriptural, then leave it alone. If I ever say anything in your presence as a doctrine or a teaching that's not in the Bible, forget it. Sino nagsabi? Si Pastor Yori o si William Branham? Our foundation is the Bible. Foundation is the Bible. Foundation is the Bible. Meron? Wala. Bible is our foundation. Ibahin mo, bro. Yan. Our foundation is the Bible. We believe the Bible to be the infallible word of the living God. And we believe that everything that's done must come from the Bible. All teaching must be based on the Bible. Amen. Pag sinabi natin justification, makita sa Biblia? Amen. Pag sinabing sanctification, kabanalan, makikita ba sa Biblia? Amen. Baptism of the Holy Ghost, makikita ba sa Biblia? Millennium, makikita ba sa Biblia? Church, makikita ba sa Biblia? Yes. Bride, makikita ba sa Biblia? Eternity, makikita ba sa Biblia? Lahat na prints niya, hinugot galing sa Biblia. Palakpakan ating Panginoon. Binalik tayo sa tamang posisyon. Amen. No, ngayon, hallelujah, dahil mga anak tayo, kailangan tatanggap tayo ng pangako. Ano ang pangako? Pupukawin. Diyan ba tayo? Quickening. Oh, lahat na tao may soul, pero hindi lahat na tao redeemable. Bakit kaya? Kasi kung wala siyang bini, paano siya i-redeem? Amen. Amen. Hindi mo redeem lahat sa pawn shop, yung sa'yo lang. Tama ba? Amen. Yung sa Diyos ba may tanda? Amen. Yung sa Diablo ba naglalagay din siya ng tanda? Ganun yun, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Ngayon, hallelujah. Sabi in the beginning, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Flash mo bro. John 3:16. That God, that whosoever believeth in Him should not perish, but have Everlasting. Kasi akala ko, but have a soul. Eternal life. Ano ang root word ng eternal life sa Grego? Oh, alam niyo pala eh. Suwi eh. Amen. Ano mangyari doon sa luma nating pagkatao? Bubuhayin, papatayin. Pastor, nagsanctify na kasi, yes, yun ang proseso. Pag nagdampot ka ng tupa, amen, justification yan, linisan yan, amen, dalhin sa pare. Ay, kaganda ng tupa. Praise God. Amen. Nagre-rejoice doon, ikaw at ang pare.
Pero kung hanggang loob lang sa paglilinis at hindi siya gilitan, amen, hindi mapatawad ang kasalanan. So nakahanda ang kutsilyong matalas. Diyan ba tayo? Okay. Para ano? Para gilitan. Amen. Doon sa kamay ng pare, habang ipapatong ng makasalanan ang kanyang kamay, doon mismo sa ulo ng tupa. Ito, at ginawa ng Diyos ito once and for all doon sa kanyang anak nung pinatay niya ang kanyang anak. Amen. At doon tayo kinilala. Doon tayo na-justify, inaring ganap. Doon tayo na-sanctify sa kanyang dugo. Amen. Amen. Diyan ba tayo? Kaya ang dugo na yan ay napaka-importante sa atin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi ko, nung tinuli ang Panginoon, amen, may dugo, wala. Yung dugo na yun, Diyos yun. Amen. Pastor naman, pati tuli. Siyempre naman, alang tinuli, walang dugo. Oo. Praise God. Kaya sabi nila, amen, Diyos yun. Ibig mong sabihin, nagiging supot ang Diyos? Ha? Amen, anak yun. At yung tinuli, siyempre may dugo. Amen. Yung dugo na yun lumabas sa ari, amen, ng batang ating Panginoon. Diyos yun, hindi. Dugo yun ng anak ng Diyos. Blood of the Son of God. Meron ba ko? Blood of the Son of God. Hallelujah. Praise God. Amen. Yan ah. Royal blood of the Son of God, and before God we are pure and holy. Hallelujah. Praise God. Kasi kung walang dugo, ano? Walang kapatawaran. Diyan ba tayo? Kaya pinatawad tayo sa dugo na yun, mga kapatid. Which is a created blood of God. Amen. Pure blood. Ang dugo na yan, hindi sa magitan ng union ng papa at mama. It was a created blood of God. Amen. Kaya the blood of the Son is the blood of His Father. Tama ba? Sino namang anak dito na hindi dugo ng kanyang ama? Blood of His Father. Amen. Ang Diyos ba may dugo? Ang Diyos ba may dugo? Ibad, anong binigay ko kanina? Anong sunod na binigay ko? Blood of His Father. Blood of His Father. Blood of His Father. Blood of His Father. Ilang hits? Ha? 4. Kaya pag sinabi, hindi tayo niligtas sa magitan ng dugo, tama, mali? Ha? Mali. Kaya ni-redeem lang daw tayo. Amen. Hindi na tayo sinave ng dugo. Kaya ni-redeem tayo. Amen. Dahil anak na tayo, kailangan ang dugo. Hallelujah. Kasi doon ang silip ng Diyos sa atin. Blood of His Father, which was holy. Jesus was the blood of His Father. Kaya tanong ko kanina, ang Diyos ba may dugo? Amen. Paano kung ilabas ko ang quote, God has no blood? God has no blood. Nagagalit sila. Binabangga ko daw sila. God has no blood. God has no blood. Letter G kasi yan bro. Yan. How was it God's blood? God has no blood. Giga, doon sa taas mo na bro. Basahin natin. Baba muna. Baba. Dito. Yan. Now, sabi na prophet, that's right. We're redeemed by the blood of God. The Bible says we are bought by the blood and redeemed by God, God's own blood. Anong sikreto ng own? Pagmamayari ng Diyos. Hallelujah. How was it God's blood? God has no blood. Ang Diyos na Espiritu, may dugo ba? Saan siya nagkakaroon ng dugo? Sa kanyang anak. Okay. How could it be? Because it was God's creative blood that He created in order to redeem us and came and live in the same body that He created. Godhead, kahit dugo, Godhead.
Therefore, God had to suffer temptation. He couldn't suffer temptation. He had to suffer sexual temptation. No? Kay Jesus, He had to suffer all kinds of temptation. To be tempted by the devil in riches, yan ang offer ni Satanas sa kanya, and powers and dominions and so forth. He had to suffer all of that in order to do it. He couldn't be as God in spirit. He had to be God in flesh. Sino ang God? Yung spirit. Tama? Sino yung in? Yun po ang nanahan. Sino ang flesh? Ang kanyang anak. Palakpakan natin Panginoon sa Kristo. Actually, napakarami ng quotes, hallelujah, na i-supply natin sa revelation ng Godhead. Ngayon, saan ba dalhin ang Godhead? To bring that fullness. Say bro. Boy. To bring that fullness. Double L. Saan dadalhin? Saan dadalhin? Sa atin. Bakit tayo ang second fold ng kapunuan na yan? Okay, hallelujah. When I see God's great purpose revealing Himself and having first to reveal Himself in Christ. Kung sa Kristo lang ang Diyos, bakit may magre-reveal? Amen. Hallelujah. Reveal Himself and having first to reveal Himself in Christ, the fullness of Godhead bodily, and then to bring that fullness of Godhead bodily into a people. Sino yung people? Kasama na tayo dyan. Ipalakpakan muna ang ating Panginoon. Kasi nga gusto niya gawing tahanan. Ginawa niyang tahanan ng kanyang anak at doon siya nagsasalita. Tama ba? Amen. Gagamitin niya ang lahat na bahagi ng kanyang katawan upang doon manahan, upang ma-express siya bilang Diyos. Amen. Diyos ng lahat. Hallelujah. Praise God. That He could have the preeminences, the oversight, the leading. Kasi ang leading ay tao. Outside, denominations. Ang leading nila ay tao. Ang leading natin ay Diyos, the Holy Spirit, to be identified in every one of us. Amen. Mababasa ba yan sa Scripture? Yes, sir. Amen. Hallelujah. Ephesians chapter 2, mula verse 19. Hallelujah. Yan. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners. Kasi dati mga aliens tayo eh. Mga bata, ang alam nila na aliens yung parang hindi tao, galing sa ibang planeta. Amen. Advance masyado ang Biblia. Ginamit niya yung aliens. Ibig sabihin, wala tayo sa Commonwealth of God. Diyan ba tayo? Dahil ang focus mo ng Diyos ay doon sa Israel. Pero at this time, hallelujah, nung na-reject, hallelujah, nila ang panahon, then in the time of first coming, amen, ito ay dinala sa atin. Kaya umikot ang Ebanghelyo hanggang dumating ng Pilipinas. At salamat, may unang tao siguro nagdala ng Biblia sa Pilipinas. Amen. God was leading him upang maabot tayo. Okay. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Household of God. Siguro kung nasa household ka ngayon ni Bongbong Marcos, gaano ka kamapalad? Ha? Diba? Household ka ng hari doon sa England, nasa household ka niya, sakop ka, amen. Gaano yan ka kamapalad na tao, mga kapatid. Ito, you are in the household of God. Amen. Hallelujah. Praise God. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Alam natin sa Old Testament, amen, capstone si Jesus pagdating niya ng first coming. Pero dito sa New Testament Church, siya ang foundation stone. Doon ay tayo ang New Testament Church. Amen. Kapasok tayo, they without us. Sabi ko, paano kung us without them? Ha? Praise God. Amen. They without us should not be made perfect. Paano kung wala sila? Papi-perfect ba tayo? Hindi. Hallelujah. Praise God. Amen. Kasi yun po ang katawan. Yun po ang ekspresyon ni Kristo sa New Testament ages. Yun po ang tinatawag niya na 7 qualifications. Amen. Na doon tayo ma-identify sa katawan na yun, mga kapatid.
Hallelujah. At salamat, ang dulo ng foundation na si Kristo, pinatong agad panampalataya, di ba? Faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness. Sunod na? Holy Spirit time, kasi yun ang panahon ng nobya. Diyan ba tayo? Yun ang panahon natin. Hallelujah. Kaya dapat lang masaya tayo. Yung iba, nakasimangot na sa atin, okay lang. Amen. Ang fullness of the word ay nasa atin. Uy, andyan ba tayo? Amen. Nakasintro kayo sa snacks Nakafocus kayo doon sa pagkain. Ang pagkain na spiritual, importante. Hallelujah. God having provided some better things for us, that they without us should not be made perfect. Amen. Paano ka mape-perfect kung walang perfect word? Mga kapatid? Perfect understanding about the life of God in us. Amen. Kaya dapat nating suriin ang gusto. Amen. Sabi ko, ano ba ang importante? Ang templo o ang covenant? Ang templo o ang tinatawag Ark of the Covenant? Ilan ba bahagi ang templo? 3. Anong nasa pangatlo? Yan. Ang pangatlo ay Holy of Holies. Anong meron sa Holy of Holies? Ark of the Covenant. Kaya sabi ng iba, 4 pala, pastor. Huwag mong isipin na 4. 3 lang. At saka may pinaka-importante, which is the Ark of the Covenant. Nakuha niyo ba? Sabi ni, natural na binhi. Ano ba? Natural na binhi. Seed cotyledon, embryo. Ano ang sunod sa embryo? Germ. Sa natural yan ng mga binhi. Praise God. Nakuha niyo ba? Sa atom, saan ba? Ano bang pinaka-strongest part ng atom? Neutron, proton, electron. Ano ang pinaka-strongest part? Alam niyo? Nucleus. Doon tayo may nuclear power. Doon tayo may nuclear bomb. Amen. Kasi grabe ang power ng nucleus ikumpara mo sa 3. Nakuha niyo ba? Sa tao. Dito na sa tao. Soul, spirit, body, soul, body, spirit, soul. Ano ang nasa ilalim? Ayun na po ang Zoe. God's life. Amen. Tingnan mo, pag nahalongkat yung soul, amen, lalaban dyan si Satanas. May mga coach din sila. Pero pag nahalongkat na yung God's own life, which is the seed, the Zoe, na mapupukaw, ano ngayon? Wala na siyang ilalaban. Bakit? Naipakita na ang binhi. Hallelujah. Praise God. Ano yan? God's own life. Sige nga, Zoe. Yan ang focus natin. Hallelujah. Hindi yung pangatlong bahagi, kundi yung sikreto sa Holy of Holies, which is Ark of the Covenant. Kung saan nandun lahat na pangako. Amen. Ilang hits bang Zoe? 83. 82 sa iyo. I know you think I'm crazy, but let me tell you something, brother. When you realize that Almighty God lives in you, it's alright. My life I give. Ano yung buhay na yan? Zoe, the life of God is in the human being. Dito aayaw na yung iba. Amen. Pero pag sinundan mo, hallelujah, ang latag ng Diyos to the prophet, makikita natin yan. Ano ang body? Greek word? Soma. Ano ang spirit? Pneuma. Ano ang soul? Psyche. Ano ang seed? Zoe. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya anong nasabi ng prophet? Down in your soul there was a predestinated seed. Down in your soul there was a predestinated seed. Down in your soul there was. Kulang yung siguro yung there. Okay. T-H-E-R-E. Amen. So mahalaga ito. Paano manawaan natin? Kaya nagtaka tayo, bakit hindi lahat ililigtas?
Kasi may pinili ang Diyos. Amen. Hallelujah. May special creation ng Diyos. Pagbigay ako ng example. Sa isda, meron bang special na isda? Meron. Hallelujah. Praise God. Lahat na isda, disenyo ng Diyos para sa tubig. Pero may isda na nakakalipad. Diyan ba tayo? Sa mga mammals, ang disenyo ng mammals ay nasa lupa lamang, gagapang. Pero may mga mammals na nakakalipad. Tama ba? Yes. Sa mga tao, may special ba? Special class of people, bro. Okay. Amen. May special. Sino? Yung mga anak ng Diyos. Anong nilagay niya? Amen. Yung pinaka-secret part niya, amen, which is part of His own life, ibinigay sa atin. Kaya yun ang focus natin sa panahong ito. Special class of people. Amen. It is going to take the operation of the Holy Ghost. That means this book can't be revealed to anyone but a special class of people. It will take one with prophetic insight. It will require the ability to hear from God. It will require supernatural instruction, not just a story comparing verse with verse. Though that is good, but a mystery requires the teaching of the Spirit, or it never becomes clear. Amen. How we need to hear from God and lay ourselves open and become yielded to the Spirit to hear and know. Amen. So binigay ko sa inyo ang sekreto. Maraming quotes about the Godhead. Binigay ko sa inyo ng new birth. Kasi yung divine nature ng Diyos, yun ang dapat makita sa atin na mag-manifest. Hindi yung natural natin na buhay. Kailangan mamatay tayo sa ating natural human understanding at yung understanding ng denomination na nasa panahon pa natin. Kaya no wonder ang iba na nanatili sa denomination, nanatili sa oneness, bakit di nila makita ang full word sa panahon ito. Amen. Ano ang kadalasan hinahabol tulad ministerial meeting or camp meeting? 'Di ba? ASEAN conference, anong hinahabol nila? Alam niyo na. Hindi yung totoong teaching. Amen. Kundi yung something na matatanggap nila. And far be it from the true ministers of God. Kailangan, amen, hallelujah, nakapokus tayo sa tama. Amen. With the anointing of the Spirit, magagawa natin ang mga bagay na ibinilin ng Diyos sa atin through the prophet. At sa ating panahon dito, active na ang fivefold ministry. Active na ang katawan. Siya ngayon, God is turning upon her. Isang quote pa. Amen. Bakit this is the brightest time? Siya ang ginagamit ngayon. Ang 10:8 to 11 sa kanya matutupad, hindi ka William Branham. Naroon ba tayo? Ang 10:8 to 11, hindi yan magaganap ka William Branham, kundi sa atin. The Spirit na bright sikam, sa atin yan. Kasi tapos na ang kanyang panahon. May panahon lang ang messengers, tulad ni Mordecai, tulad ni Eliezer. Amen. Hallelujah. Panahon ito ng nubya ni Kristo. At salamat sa ating Panginoon na kahit sa isang oras, meron tayong napagsaluhan sa hapong ito. Pwede ba tayo tumayo, mga kapatid? Palakpakan ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Ang true bride of Christ ay talagang interesado sa salita ng Diyos. At siya ang hinihintay natin. The same way, hallelujah, na siya naghihintay din sa nubya na magiging kapunuan. Totoo ba? Amen. Si Jesus Christ ang naghintay sa atin, sa totoo lang. Si Isaac ang naghintay kay Rebecca. Diba tayo? Si Boaz ang naghintay sa kanyang masawa na si Ruth. Amen. Sino ba? Amen. King Ahasuerus ang naghintay kay Esther. Amen. Sa totoo lang, siya ang naghihintay sa atin na mapupunta na tayo, amen, sa kapunuan ng salita, the maturity, amen, of the Word of God at sa ating manifestation sa panahong ito, mga kapatid. God bless us all. Palakpakan natin, Panginoon. Sige, awitin muna natin yung isang awit, I Know I Am the Bride. Amen. Shall we shout the Lord? Praise the Lord! Praise the Lord! Yun, ang live pula eh. Praise the Lord. Amen. Nakashout sila kahit ngumunguya, nakashout sila eh. Amen. Praise the Lord. I know I am the bride that you're returning for, with all our hearts, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me.
I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will do everything to you alone. Ama naming banal, maraming salamat po Lord sa hapong ito. Salamat sa iyong salita, salamat sa iyong anointing, salamat sa mga hearers Lord, sa mga interested na mga persona nandito sa hapong ito. Bless all the ministers that are gathered here Lord. Kahit yung mga hindi nakadalo, ngunit sumusunod sila sa live ministry ng Nubya sa panahon ito Lord God. Abutin mo rin sila. Amen. Paliwanag sa kanila ang kapunuan ng mga bagay na ito. We thank you so much for everything you have done to us. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Palakpakan mo lang siya. Thank you, Pastor. Salamat sa napakagandang mensahe. Praise the Lord. Shall we say praise the Lord? Na-bless ba kayo mga kapatid? Amen. Makaupo kayo pasalmantala mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, one of the great revelation is the understanding of the Godhead. Isa yan sa pinakamaganda